Isipin mo, paggising mo isang araw, sarado na ang bangko mo. Hindi ka makapag-withdraw, hindi mo makuha ang pera mo. Nakakatakot, di ba? Pero nangyari na to sa Pilipinas, hindi lang isang beses. Ngayong video, alamin natin ang top 5 bangkong nalugi sa Pilipinas at bakit sila bumagsak. Simulan na natin. Number 5, Pacific Banking Corp. Noong 1985, isa ito sa mas malalaking bangko. Pero dahil sa matinding financial problems at economic crisis, tuluyan itong nalugi at isinara. Number 4, Orient Commercial Banking Corporation. May assets na humigit kumulang 7.8 billion pesos, pero dahil sa insolvency at financial struggles, nauwi ito sa tuluyang pagsasara noong 1998. Number 3, Banco Filipino. Isa sa pinakamalaking thrift bank noon, pero 2 beses itong nagsara, 1,985 at 2011. Dahil sa utang, kakulangan sa pera, at regulatory issues, hindi na ito muling nakabangon. Number 2, Urban Bank. Noong 2000, bigla itong nag-declare ng bank holiday, at kinabukasan, tuluyan ng nagsara. Dahilan, insolvency o hindi na kayang bayaran ang obligasyon. At number 1, Export and Industry Bank o Export Bank. May halos 30 billion pesos na assets, pero dahil sa patuloy na financial losses at failure to meet capital requirements, tuluyan itong isinara noong 2012. Mahigit 50,000 depositors ang naapektuhan. Makikita natin na kahit gaano kalaki ang isang bangko, pwede pa rin itong bumagsak. Kaya mahalaga na maging matalino sa paghawak ng pera. Kung may natutunan ka, don't forget to like, share, at subscribe.